ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Atong sultan ang atong Bible study pero adlaw atong gihimo ni matag Sabado sa semana matag Sabado. Ang atong mga kauban nagpaingon pa din nya time na atong di pagasugdan pinagi sa pag-ampo. Okay, mamalo tanan. Sa samahan, sa Espiritu Santo. Amen. Lagi itong amahan, daghang salamat ni kay gayunan ni Biyata Galano. Salamat sa hangin, sa tubig, sa ulan nga muna tayo musdang Ginoo. O panalangin niya ang imong katauhan karon sa tipong kalibutan, gabi na nagabiyahe karon sa Anagatan, sa kahanginan o sa kadalanan, hindi kayo sa mga katalagman sa dalan. Kung ipanalangin mo palang Espiritu, mas paggiya ka na mo pagdasig, diya sa mong pag-hisgot sa imong mga balaang pulong nga nasa balang kasulatan. Kung inautugda ang mga tao nga naminaw, namati, sila makaton o ila kini pamit nga sa ba. Ito na naman ang ipangayo pinagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Sa ngala samahan, sana sa Espiritu Santo. Amen. Okay, ito palakpakan ng Diyos. Yay! So, niya ito ang mga gipang tubluan maayo na kaya ng mga kuwan mulong ng mga bata. Isa may muna ninyo? Ha? Gano'n kayo? Ha? Wala kayo mululog? Wala siya mululog. Wala siya mululog? Ang pinakaunang makanumuli ni Marjo. Si Inday Marjo? Ang pinakaunang makanumulog. Okay. Sige Inday, ato ang tagag panahon mga igsoon, kini nga to ang pamation karon sa gabatan on. Pila edad ni mo Inday? Ha? 12? 11. 11. Oh, 11. Ito palagpagan. Saya ang pagkaroon si Anios no, atong makita nga nagtuon yun. Kanya, kung saan naman ka nagsugot doon? Ato sa Sabado? Pagkagabi? May pagsugod din mo doon? Yawa. Sige ba, ato ako nung may son atong pamatayon si Inday Marjo, Marcos, ito tayo mga middle name? Marcos Mocledo? Cobero. Okay, si Inday Marjo, Marcos Cobero. Nga nato pang Sabado, nagtuon mga kaigsoon sa apologetics. Kanya yatima ang Santos nga misa ato ang kanang sulaton sa masibang palakpakan. Yay! Mayong adlaw kayong tanan, ako di ay si Sister Marjo ug ani ako karon sa inyong atubangan aron pagsaysay sa atong doktrina mahitungod sa Santos nga Misa. Importante kaayo nga atong iskutan tungod kay daghan na kaayo sa atong pinanggang kaigsuonan ang wa nasayod kung unsa gayud ang Santos nga Misa. Ang Santos nga Misa mao ang gitawag sa Santa Iglesia Katolika nga mao ang under the sacrifice sa unod ug dugo ni Kristo. Gitawag kini ang body way of sacrifice tungod kay ang bloody sacrifice sa Kristo nahitabo naman niadtong panahon nga siya gilansang sa krus. Apan mga kisunan, matud pa sa atong igsoong protestante nga si Kristo gihalad na makausa alang sa tanang panahon. Busa dili na kuno importante ang magmisa kada adlaw. Apan nasayop gayud sila sa ilang interpretasyon. Tungod kay ang gipasabot nila mauman ang bloody sacrifice nga gibuhat ni Kristo didto sa krus ug kausa ra man gito niya himo. Apan diha sa Santos nga Misa, igo lamang kita naghandom sa iyang kamatayon sa paagi nga dili dugoon. Kisumala pa mismo sa atong Ginoo diha sa 1 Corinto Kapitulo 11, versikulo 24. Sa dihang giisa ni Apan, siya miingon.
Mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo. Bukata kini aron paghandom kanako. Busa importante gayud ang Santos nga misa, kay pinaagi ni ana makasiguro man ta. Kay sumalak pa ni Kristo diya sa Juan kapitulo 6 bersikulo 54. Siya nagkalayon. Ang mukaon sa akong unod, uminom sa akong dugo. May kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Apan mga igsunan, pero magmatong gyapon ta nga dili ta makasala mga igsunan. Nasayod ba kamo mga igsunan kung unsang paagi kita makasala? Makasala kita sa lawas ug dugo sa akong Ginoo. Pinaagi sa pagkalawat nga walay kumpisan. Ang ikaduhang pagsupak matud pa sa akong kaatbang sa pagtuo nga kana usa lamang ka simbolo o dili nga literal lawas ug dugo sa akong Ginoo. Alang sa mga saksi ni Jehova o gubang sekta protestante nga kana usa lamang ka simbolo, busa na nasayod silang tanan. Kay literal man jud kana nga lawas ug dugo sa akong Ginoo. Literal man jud nga lawas ug dugo sa akong Ginoo. Pero mga kaigsunan, matud pa sa atong Ginoo diya sa Mateo kapitulo 26 bersikulo 26 siya nagkalayon. Tauto estin pasoma mo nga ang buot ipasabot, this is my body. Wala siya miingong, this is the symbol of my body. Sama sa gibuhat sa mga saksi ni Jehova sa ilang version nga ang bag-o kalibutan ng tubas nga gibutang ang simbolo ang Mateo kapitulo 26 bersikulo 26. Pero mga kaigsunan, ang magkamatuoran nga wan makonsagrahan sa atong mga kaparian ang ostiya, mahimo gid kining tinuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoo. Sama sa hitabo dito sa Lanciano, Italy, o diin gani ang ostiya nahimong tinuod nga unod sa atong Ginoo, o ang bino himo gyud tinuod nga dugo sa atong Ginoo. Nahitabo kini ni atong mga tuig 800 AD. Apan karon wala gyapon kini madugta. Mauna ang itawag sa simbahan o kontumitan. O diin gani ang lawas o dugo ni Kristo, ana ang gayod sa tibok ng Kristo. Ako mga kaigsunan, naginaot gayod nga sa simple na kong pamahayag, na samtang gayod ninyo, na pinaagi sa Santos nga Misa, kitang tanan lakip ang mga kaparian, nagahalad sa Dios, ngadto sa labing hatas nga matang sa Dios. Maingon manusap sa pagdawat sa iyang kaluoy, panalangin o kapasayloan sa atong mga sala. Busa importante gayud mga kaigsunan nga timan-an nato ang Santos nga Misa kay usa kini sa mga behikulo sa kaluwasan aron madawat nato ang grasya sa Dios. Busa dinhi na lang puputog kay wala koy mga unaan nga ikasumpay pa. Og thank you for lending your ears. Daghang salamat kaninyong tanan. Okay. Daghang salamat Inday Marjo sa imong pagpambit tungod sa kanang Santos nga misa. So mga kaigsunan, so inyo na bati ang atong doktrina nga kinahanglan na kita mo tambong sa Santos nga misa matag adlaw Domingo kay ang pinaka-importante nga atong tuon mao man ang pagkalawat sa lawas sa atong Ginoo. Og matud pa ang mukaon sa iyang lawas makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Manauma pohon mao ang adlaw sa Ginoo nga gipili sa mga Kristiyanos ang nimuong adlaw nga ipapahulay o di kita makapahulay sa atong mga buhat o magkakaon sa atong kalanon nga mao ang lawas sa atong Ginoong Jesucristo. O karon ato ang hatagang panahon si Dodong Moyo. Ha? Hindi ba da og what? Hindi ba da og kananay monolog? Ha? So, isa ikaw ba ni Konoyo? Bradian? Mari ron. So, o mari ron, si Kwan? Si Vanessa? No. Asa mo sila? Muan yung kuno to, wala mo kaabot. Ha? Pare ka na, tiksi ko na sila. Si Vanessa, si Joanna, si... Si Joanna ka dili ka ni Joanna kito, ang sentral. sa Central, no? So, sa may mga na
hagpat ng mga kamatuoran gikan sa itong mga kaigsuonan sa imong paglayaw-layaw sa dating daan? Ha? Ha? Gikan sa dating daan si Dodong Alexander Ayadi. Diehard ni Eliseo Soriano. Na, mura pa mamawalan ni Naong Soriano. Tungod sa iyang pagka-diehard, murag naganapanam na siya kalayo sa itong simbahan Katoliko. Manakaroon, nagpa-duol na balik sa itong simbahan. So, sabay mga ubang mga na kita nito nga para nimo maayo sila. Loading. Loading pa. So ay mga giyanom dyan daw. Doon ay pangutana din sa DYFB. Sa DOFB, no? Oo. Doon ka ng DYFB. Kuan, sini ka ng ang pangutana din karon nga naa sa DYFB nga na ano to, na record na Pero to. sa kwan pa, no? Ato sa basahan ang Ebanghelyo karon. Legit lang. Oo. Ako sa niko nang tiwasan sa nako nagkisugdan. Sa Ebanghelyo ron. Michael Bensi. Magandang araw po. Ay, bro. pala ko great sa nang itong mga nagtatadar. Oh, matod pa din ang nag-greet ang naglantod Daisy Anora Maldora. Ay, si Inday DC. Ako nang igagaw. Sunod si Pere Gabutero Mahasol. Bili ito asa nagikan. O dayon si Jolon Palad, si Busa Jan, Roche Carpisano. Oh, Okay. may pagtanaw. Good morning. Matod pa ni Jolon Palad, good work bro. God bless you. Si Roche Carpisano, padala man og heart. Heart, oy. Ay. Sa may video, heart. Heart. I heart you. So like it's your RP. Luis Michael Perto is watching. Dayon Desi Cugtas is watching. Hey, Bro Danny. Dayon Reste Balios Carolino is watching. Okay, so ito ibalik nimo Brad sa atong kuan. Ato ang isgutanan karon. Ano sa iskutan ni Pang-Ilis sa mga kadiyot? Anya tanan bagnay mga open forum, na mga pangutana ato pag ano. Kaya pwede dili ka ano? Ay ka nilapita? Ano naman? Nilapita ka? Kay? Kaya makita yung gwapo. May so nagtanaw karon. Nagkagwapo na ni Jan doon. Tanawa, trailing kayo. Tanawa yung gwapo gupit. Jadi kan nagpahilot. Saya gihilot, nagpahilot. Are kanang pwede ro sa lingkod ta lo, pagkan ko dire. Pwede ba ko dire? Kaya lingkod ta. Ipasok sa gamay. Ipasok sa gamay. Are sa gamay. Sa gamay. Ano ta mo si magkuan? Hangat. Okay. Now. Mas dili kay tinaw. Ano ba? Yan na ba? Ayan na lang ikuan. Kay murag ang sa light ha. Dili mo tagi sa light. Ha? Kay wa may hajag da. Murag lagom lagi. Mas ama lagi ko kanina dito. Ato dito ang kamera. Tanawa lang sa light. Ha? Okay na ba? No? Kira mo good. So now siguro na lagom siguro now. Sa mga gitingnaw gina to. Kita mo to ni naw yon. Mo lagi ni. Mo lagi na. Ha? Okay, may pagtanaw ni Brother Dan. Brother Danny Cugtas, kung saka bagitan nga komentarista sa radyo, DYRB. DYRB. RB ba ito? RB? RB. DYRB. RB. Ang ato sa isgutan ni Ebanghelyo nga daw sa pagkadiyot, no? Kay ano ti Ebanghelyo? Unang 1-1. Sa nuwan ono. 47 to 51. 47 to 50. Ono. 47 to 51. Okay. May son ang Ebanghelyo sumala ni
San Juan, mayaw ikaw Ginoo. Sa pagkita ni Jesus kang Nathaniel nga nagpadulong kaniya, mingon siya, ani ay tinuod gayud nga Israelita ug hingpit ang iyang pagpamatuod pagkamatinud-anon. Nganong nakaila ka man kanako? Nangutana si Nathaniel kaniya. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw dito ilalom sa kahoy higera sa wala pagkatawgan ni Felipe. Si Nathaniel mitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus mingon, mituog ba tungod lang kay mingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoy higera? Makakita kaon nga mas kahigulungan panini. Pag mingon sa kanila, so tihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanao diha sa anak sa tao. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Mao ang ebanghelyo mga igsoon karong adlaw. Kung atong pamati ang ebanghelyo, kadunay kuan mga duha ka patulog ka karakter. Isa man ni dito? Si Felipe, si Nathaniel, ug si Cristo. Si Cristo. So, nay tulog ka mga karakter. Nay usa ka punto dinhi nga ingon og matingata ba? Paliw ko kanang sira sa niya daw. Abi kayo masuod ng mga amo lagi ako masuod gyapon ng ano. Tingog sa mga tao, okay? So, niya ay makapahibulong kayo sa atong ebanghelyo karon. Kini bang niyo si Nathaniel nganong nakaila ka man kanako? So may buti pasabot ani dyan doon ganang ay ngayon si Jesus, tugod kay nakita ko ikaw dito ilawom sa kahoy higera. Kung sa man di ay nahitabo dito sa kahoy higera nga Namatay siguro. mao may nakapatuo ni Felipe panitan ni Nathaniel na ikaw ang hari sa mga Israelita. Ikaw ang Mesiyas. Ikaw anak sa Diyos. Namatay bro. Masa may nahitabo? Masa may ikaw bigitan sa kahoy higera? Namatay ito kay wala man yan tagbuang. Kasi namatay ha? O itong, mo ba istorya ka itong yung ganang tungod kay mura wala na mga siguro na kahoy siguro nga pagod Ginoo. Namatay siguro. Sukat karon di na ka manalingsing ba? Namatay ang kahoy higera. Mao siguro na istorya o dili ko na mo. Dili, dahil ko na eh. Alhe ko na siya. Gulo na. Masa may kalang bigitan sa kahoy higera? Kasi ba niyo si kanang Nathaniel nga kanang ikaw ang Mesiyas. Ikaw anak sa Diyos. Ikaw ang hari sa Israel. O ikaw magtutudlo. Imbes sa menos ngayon siya o pagtuo ni Kristo. Pero nga naman, nga sa pag-ingon ni Kristo, nakita ko ikaw dito sa ilalom sa kahoy higera. Kung sa may naan ang kahoya? Kung sa may nakahoya niya eh? Kasi nag-ampo siya lang sa kahoy. Kasi nag-ampo. Kaya sa Okay. Doon na yung mga points, doon na yung akong gipang basa ng mga komentary sa mga theologians. Kaya mayroon sila nga, kini dahil kahoy higera ba dyan do? Dili basta-basta ni kahoy. Mura siya o kanang usa ka dapit nga adto dito ang mga kadagkuan ang magtutudlo sa balaod, magtutudlo sa mga Hudiyo
ato nito magsulti sila may tungod sa pulong sa Ginoo. Mupahula, mupasilong, mupalandong. Niya karon ang mga tao napay mga tao manginasad. Oo. Niya once na ka ng kahuya, meaning ikaw magsulti, ikaw ang maestro. Ikaw ang ilhon nga kanang maayo na magsasangyaw sa pulong sa Ginoo. Kung makita niya si Kristo dito sa kahoy ng gira, nagtuan siya, nagpasilong. Kaya ito na si Juan, nakalala sa itong mga kauban, si Inday Ria, si Inday Vanessa, o si Inday kining Rusan. Itong mga pagkikitan ng mga defensor, ng mga patanon, mga igsoon, gikan sa 10 anyos, ngadto sa 15 anyos. Yawan ng mga bata. Muna yung mga tinudaan ni Father Darwin Gitgano o ni Brother Jando Alabado. Yawan ni Maestro. Maestro! Okay. So, patay itong Ebanghelyo atong gislutan nga kining nakita ni Nathaniel nga ang pagpanulti ni Kristo ba? Ang pagpanulti ni Kristo sa iyang pagpamati daw dili basta nga tao, dili kaduha-duhaan ang iyahang kanang kaalam o angayod nga ilhon o takos nga magtutudlo. Matara niyo si kanang magtutudlo to Arabi. Nakatuwa si Nathaniel nga kinintaw nga dili dili sama na to ng mga laygo nga murag musulti nga way otoridad ba. Si Kristo, sa iyang pagpanulti, sa iyang mga buhat, ang ayan siyang tawgon o magtutudlo. Uya kay ang iyang mga buhat nagpakita man nga dili mahimo sa ordinaryong tao, mingon siya, ikaw anak sa Dios. Ikaw ang hari sa Israel. Di basta-basta. Managakita po, sa atong kabaguhan karon, ang natawa mo akong naong naugaw. Kita po karon atong apply ang ato ang Ebanghelyo karon. Unsa man si Kristo para ninyo? Ha? Kinsa si Kristo para ninyo? Ha? Mesiyas. Oh, Mesiyas. Tinod. Pero para sa man si Kristo para nato? Kung sa may kinahanglan ni Kristo para nato? Kung sa may kinahanglan nato para Kristo? Ha? Si Kristo nagkinahanglan o kanang kung sa man? Deng. Salig. Tinod, nagkinahanglan o pagdahin itong Ginoo, itong daigong Ginoo man. Pero ang Ginoo, dili mo sudot nga siya lamang ang daigon. Ang gusto po sa Ginoo nga ang Ginoo makadaig nato. Di ba? Magsige tagdaig sa Ginoo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Kuya, ang Ginoo nakadaig ba nimo? Nakadaig ba nako? Nakadaig ba nimo? Wala. Ang importante mga igsoon nga ang Ginoo maoy magadaig ganato. Sige tagday ka din, Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Kanya dili ta dalaygon at ubangan sa Ginoo. Wala nga ato paningwaon, dili na siya magwan, dili na mapano kay murag gi putlan siguro ni Kunte. Ha? Wala siya wiring, di putlan ni wa kabayad. Oya karon. Ang importante di ay nga kinalang ututa nga si Kristo mao ang atong Ginoo, mao ang Mesiyas, mao ang atong tinuod nga magtutudlo o tinuod nga siya mao ang anak sa Dios. Kay doon na may mga tao nga nagtuo nga si Kristo dili mao ang anak sa Dios. Doon na. Muslim. Ha? Ito ang mga Muslim na. Muslim. Uya si Kipuloy. Mga hotyo. Si Kipuloy po, nagpatuo na po nga siya napuno po ang anak sa Diyos.
Oo. Kibuloy. Tanaw ko na sa Check Oo. TV. Niya siya ang tag-iya sa kalibutan. Yawan niya, no? Siya ba anak sa Diyos? Siya ay tag-iya sa kalibutan. Di napa ko na daw katong panganak ko daw itong bago ko daw sa giluwal sa iyang inahan. Ingat ko daw sa inahan na ikaw mo daw anak sa Diyos. Ngayon si Kibuloy. Oh, si Kibuloy. Nana sa kuan, di masalita sa Check TV, sa broadcast. Yawa, no? Oh. Ang ipangat ko na nagiya Gusto. kung si Soyano overall preacher, si Kibuloy anointed son of God. Unya, ano malaki siya makatabang na ito itong slide sa naga nga daghan kayo manamuna yung taong bakho manamuna ang pala sa mga tao na tabunan. Ano naman mato sa dito? Ano mo tabang? Kaya tabangon ba kasi anak sa Diyos iyang tabangan dito. Wa man siya mutabang koy-koy. Iyo, totoo na to. Kasi Kristo pa to. Yeah. Ay, ang istorya niya, Oo. bakit unta mo sa akong gahom mangurog gid mo? Tanang tawo diri sa kalibutan, mo atubang ginanako mo luhod sa kong atubangan kay magpakaluoy aron tagaan ako kaluwasan kuya. Pero naikausa August 5, 2008 gitunglo niya sa Irisoriano 6 months ra kuno. Patay. Patay. 2018 na buhi gyapon. O taon na. Taon na. Mura to sa Satanas. Gitunglo gid niya. Mura sa Satanas. Oo. Kung mukaon ka mo nini, mabuhit ka mo. Oh, Para magbaliktad ba? gitunglo mo gito niya kay nasuko mo to Nabaliktad. Ano na po? Okay po sa istorya. Nasuko siya ni Lisoriano kay gibirahan na niya pag-angkon niya nga siya nga appointed son of God. Moto nga na isikuan ko no si Soriano kuno kay mura kuno ning cross na kuno sa kuan sa kanang kuan beating the red light na ba? You're crossing the point of no return. I am giving you 6 months. Kung dili mo gawas ni anang grupo nga ang dating daan. Kung unsay dangatan sa inyong leader mo, oras na dangatan ninyo. Will na siya maigo siya ka ng very deadly serious disease. Dili ka ang kasabot ni Kibuloy nando nga kanang dili ka matayo sa lawas, dili ka matayo sa kalang. Deadly serious disease man. Makapatog yung sakit yun. Lawas yun. Lawas yun, no? Pwede nga. Deadly serious disease. Kaya, basta may sakit masirado naman. Loy. Masirado yung sakit, walang nakita. Siguro kung naman gali kidney ra o sa Kidney. mga nabay diabetic Wala. wala pa kuan official findings ng mga specialist. Pero ang ako lang is Nasabtan ako ang isulti ni Juan, ni Kibuloy. Nga unong kabulan, makabaton siya sakit. deadly serious disease. Okay, pero Deadly deadly. hindi lagi. Oh. Pero kasi magsugod pa na, natangkap ka siya sakit, kunya mo rin hinundan na siya mamatay. Dili kay kuan man. Ha? 6 months nga Baka ko siya mingon nga unong kabuwan mamatay siya. Ningon mo gyud siya. I'm giving you 6 months. Kung dili mo mamahawa anang grupo nga ang dating daan, kung unsay dangatan sa inyong leader mo sa inyong dangatan, karon mga membro yung una na ba? Daga mga matay sa mga membro sa atin daan po. Dili. Mga siguro na. The same man, the same. The same. Imposible kay nangamatay tanan. Ikaw lang siguro po si Degyod, ang iyang tunglo ni Kibuloy walay ngipon. Pangag mo naging na to nga angkon lagi na iya pasikat na iya ba. Binapa ko na daw kanang nagdamgo ko na daw nga nay magwasak ko na daw ataw rapture. Mo lagi mo day nakutol sa rapture din. Pagmata ko doon hitabo mo ako daw sa tulugan sa Mindanao man. Di taga-Davao man Kibuloy. Nalimot ko, di kayo po titarawan ng Sunshine TV? Nainagana nga, naglino, atong nasuno ko daw, masakit, mauna ko daw. Mubukal akong ginawa ng kadungog tayo ng grabe nga pagpamakak. Ayaw punta Sister Doni, Marlenian, o si Pia
Rolido? Rolido. Ha? Rolido. So karon na itong kananay pamation ang lain na po na manumulong karon. Si next. Ria, ito Ria. Ito balik. Kamu na po. Si Juan. Ha? Wa si? Joanna. Asa na niyo na manulong? Trialog. Trialog mo? Di na pwede mo manulong na siya. Kanang trialog din na pwede manulong na. Dili kay kuan gawa sa lang kung Trialog mo. ako'y mutingog abing yung pupi ako'y tingog sa side ni Joanna. Ha? Ha? Kapon? Basahan ninyo. Basahan lang ninyo. Basahan lang ninyo. Basta man ang tema, bako? Oh, matungod ng iglesia. Okay, bako ang tema. So, basahan lang. Basahan na nato. Basahan lang. Ako mo itig. Ha? Ikaw may side ni... So, Girl, lang. atong ihatag karon ilang Okay, si Sister... Okay, so, kining tema na ito karon. Kining... Mao ang matuod nga iglesia. O kining pagkadumalahon ni Brother Jando Alabado. O si Sister... Kining... Ria. Yam-yam, si Inday Yam-yam. O si Inday Balis. Are. Inday Balisa. ibo to. Share ta. Okay ana. Okay. Start. Maayong adlaw kaninyong tanan. Aniya kami karon sa inyong atubangan aron ipaila-ilang among pangalan. Ako di ay si Sister Rhea ug ako usab si Sister Vanessa. Ako usab si Brother Jando. Okay. Karong adlaw maghisgot kita mahitungod sa matuod nga iglesia. Tungod kay kita kunong mga Katoliko kanunay gayong ay nataki sa laing sekta sa relihiyon. Kay kuno dili kita iya sa Dios. Tungod sa rason nga wala kunoy mabasa sa Biblia nga si Kristo nagtukod Iglesia Katolika Apostolika Romana. Mao nga ato kining subayon kung unsa ka tinuod ning istoryaha kay daghan kaayo sa atong mga pinakangigsuon ang nangasaliring na intawon nga to sa laing turil. Matod pa sa Biblia diha sa daang tugon nga moabot gayud ang panahon nga ang Dios magtukod sa iyang gingharian. Mahimo bang ato ning basahon, sister? Sa panahon nining mga haria, ang Dios magtukod og usa ka gingharian nga dili gayud malumpag. Oops, tagad sa. Nadungog ba to ninyo? Magtukod ang Dios sa gingharian nga dili gayud malumpag. Usa ligon kayo kining ginghariana. Sige padayon sis. Ug ang iyang gahom dili maagaw sa laing katawhan. Tiaw mo na. Kuyawa ni ginghariana. Di ni siya malumpag ni bisan kinsa tunang pa jud kini gahom nga dili maagaw sa laing katawhan. Unsa may pasabot anang dunay gahom nga dili maagaw sa laing katawhan? Ang buot ipasabot ana nga dili na siya pwedeng angkunon sa laing grupo nga moingon kami mauwang matuod nga iglesia. Unsa may pasabot? Unya, naabot na ba ang panahon nga nagtukod ang Ginoo sa maong gingharian? Niabot kaayo. Una, ang Ginoo mismo nagpakatao. Baliw ko ba sa sister? Akong basahon ka na, dinhi sa The Living Bible. Aron masabtan kayo nato sa matinaw, sumala pa dinhi sa John chapter 1 verses 1 and 14. Before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. And Christ became a human being and lived here on earth among us. Lalo mas sa English, spoken dollar raman kayo. Hindi binisayon. Please. Okay, kanaraman di ay. Matod pa ako natong binisayon sa wala pa'y nagalungtad bisan unsa si Kristo anaa ng daan uban sa Dios. Kanunay siyang buhi og siya mismo Dios ug si Kristo nahimong tao ug nipuyo dinhi sa kalibutan uban kanako. Okay, salamat.
Busa na tawo ang Ginoo ug sa pangidaro niya nga 30, naghakot siya 12 ka mga apostoles ug diha niingon ang Ginoo kaduna siya pagatukuron. Paliw ko ba sa sister? Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug ang ganghaan sa impyerno dili gyud makabuntong niini. Magtukod siya iglesia nga maskin ang ganghaan sa impyerno dili gyud makabuntog niini. Grabe ng likuna. Akong pagtuka ganina nga magtukod ang Ginoo king harian nga dili gayud malumpag kay mugamit siya og hybrid nga ultra powered cement. Pero ang ipasabot di ay kay lahi. Mao din ang dili malumpag kay maski nang ganghaan sa impyerno dili makalukapa niya. Pero aron mas matinaw gayod unsa may gipasabot diha nga ganghaan sa impyerno nga dili makalukapa niya. Nindot kayo na nga pangutana, brother, ug ang ako kanang basahon din sa Biblia, New Living Translation sa maurag gihapon nga bersikulo, ug kini nagkanayon. Now I say to you that you are Peter, which means rock, and upon this rock I will build my church, and all the powers of hell will not conquer it. Halaka laliman mo ana. And all the powers of hell na jud na sa ato pa. Mao di ay nga gitagna ng daan nga magtukod siya ginharian nga pirting liguna tungod kay atakihon jud kinig mga kaaway nga ang gahong nagagikan sa kadautan. Ang buot ipasabot nagikan sa impyerno ang source sa ilang kadautan. Apan dili gayud kini malumpag kay matud pa sa gibasa sa Subliyon ko. And all the powers of hell will not conquer it. Unya, paminaw ninyong duha. Likod ba? Ahay likod? Pero ding ligo na! Gani lang sis. Kay do naman sa ingon nga natalikod ko nung ang iglesia og niyokbo na sa paganismo. Unsa may kasulti nimo niana? Ilang ipalutaw nga nasayop ang Ginoo sa gingon niya nga in all the powers of hell will not conquer it. If there was a time that happens na kini siya na conquer, ana na siya kasimple. Miingon ang Ginoo, di ba, nga iglesia nga iyang tukuron dili gayud malumpag. Kunya nalumpag man di ay. So mulutaw man na makaksiya. Tama ba o di? Tama! Kunya ang Ginoo, mamakak ba? Dili! So basa. Ipasikat diha sa paglaom sa kinabuhing walay katapusan, ang Dios dili gyud mamakak. Musaad ka nato sa maong kinabuhi sukad pa sa sinugdan. Ang Diyos dili gayud mamakak, busa sa pag-ingon niya ng iglesia nga iyang tukurong dili gayud malumpag, nang tinuod kini og dili makak. Sa ato pa, kato mga tagalaing sikta nga muingog rataliko daw ang iglesia, sila mo'y namaka. Sila jud mo na makak, kay wala man gaingon ng Ginoo nga matalikod ang iglesia. Wala po'y panagna nga nagingog matalikod ang iglesia. Busa, sila ray gabot-buot anang istorya ha. Wali po ba si sister? Ako kanang basahon dinhi sa Biblia nga ang pulong sa Dios alang sa mas matinaw gayud nga pamahayag ug kini nagkanayon. Kinasayod ako nga kung magagikan ako, may mga mini nga magtutudlo nga sama sa mabangis nga mga mananap nga moapil kaninyo aron bungkagon ang inyong pundok. Maabot ang panahon nga gikan mismo sa inyong pundok, may mga tao nga magasulti ug bakak ug pagpahisalaag sa mga sumusunod ni Jesus ug aron sila nay sundon. Nadungog ninyo sa matinaw ng iglesia sudlon sa mga mabangis nga lobo ug sa pagpanudlo og baka aron sa tinguha nga bungkagon ng ilang pundok. Gani lang kay dili man jud nila tiwason ug basa, busa ang tiwason aron masuta nato kung tinuod ba gayud nga matalikod ang tibok iglesia. Tiwasa ug basa palihog sister. Ug karon itugyan ko kamo sa Dios ug sa mensahe sa iyang grasya. Makaligon siya ug makahatag kaninyo sa mga panulundon nga gitagana alang sa tanang katawhan nga iyang gibalaan. Matod pa ni Apostle Pablo nga sudlon sa mga mabangis nga lobo ang iglesia aron bungkagon ng ilang pundok. Apan, itugyan niya ang iglesia ngadto sa Dios kay makapaligon siya. Gitugyan di ay ni Apostol Pablo ang iglesia ngadto sa Dios kay nasayo di ay siya nga inigbiya niya salisihan siya mga baka kung magtutudlo. Unya, unsa may mahitabo sa iglesia kung kini itugyan ngadto sa Dios? Natural lang nga dili itugod sa Dios nga mabungkag ang iglesia tungod kay ni saad si Kristo nga dili gayud kini mabungkag.
Maskin si Kristo nasayod usab nga dunay mga sakop sa iglesia nga maluya sa pagtuo ug mahisalaag tungod sa mga bagakong magtutudlo. Baliw ko ba sa anasis? Simon, Simon, pagbantay. Si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan, sama sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa uhod. Apan nagampo ako alang kanimo, Simon. Aron dili mabuntog ang imong pagtuo ug hinigbalik na nimo kanako, kinahanglan nga lig-unon mo ang imong kaigsuonan. Tiyaon mo na mga kaigsuonan. Si Kristo mismo ang mag-angko alang tasitang Simon aron mapaligo ni Simon ang iyang mga kauban. Busa, imposible jud kaayo nga matalikod ang tibok iglesia. Hisama sa akong giingon, walay mabasa sa Biblia nga natalikod ang tibok iglesia. Kunya, unsa may kasulting wait nangod sila paggamit diya sa unang Timoteo 4:1 nga namiya sa pagtuo kung moingon ka nga bakak lang ang pag-ingon nila nga natalikod ang tibok iglesia. Palihog ko na kong basa sa giingon ni Asis aron makatagan natog katinawan ng mga sitas. Ila na ba po nang gamiton aron sa paglinglaing tawon sa atong mga pinanggang igsuon nga huyang pa sa pundasyon sa atong pagtulun-ang Katoliko. Klaro ang ginaingon sa Espiritu Santo nga sa kaulaihang mga adlaw, ang uban mo biya sa ilang pagtuo sa Dios. Mamati sila sa mga pagtulunan sa bakakon ug daotan nga mga espiritu. Matod pa dinhi sa akong gibasa sis nga ang uban mo biya sa ilang pagtuo. Wala may giingon diha nga ang tanan mo biya. Ang giingon dunay uban nga mo biya ug wala miingon nga ang tanan mo biya. Tiyaon nyo na mga kaigsuonan. Ang giingon sa Biblia, ang uban mo biya. Wala giingon nga ang tanan mo biya. Apan ang mga tagalaing sekta nagpanudlo nga ang tanan kun mamiya mao nga maingon sila nga dunay church establishment. Pagkadakong baka kaayo niya na ang pagpanudlo. Kunya sis, kay wala man jud kaha natalikod ang maong iglesia, busa mulutaw nga nagpadayon kini. Sakto ba nga akong pagsabot? Ay, sakto. Pero dili sakto ha. Nindot kaayo ang imong pangutana sis. Kay mo paingon na kita kay karon, mo paingon na kita sa mga punto kun hain na kini karon. Ang iglesia natukod dito sa Jerusalem niadtong unang siglo. Ditukod kini ni Kristo o nagpadayon kini hangtod karon. Apan kanus aman jud natugod ang iglesia sis, na ay giingon nga tuig 30, na giingon nga tuig 33, hain may tinud-anan duha. Managsama na ka ng tinuod si Brad. Tuig 30 sa dihang gisugdan niyang tigom ang mga apostoles diin miingon siya kang San Pedro ug sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Pagatukuron future tense sa pagkasaysay. Nagministry si Kristo sa sulod sa 3 ka tuig sa AD 33 ug namatay sa susamang tuig. And nearly 50 days after the resurrection of Christ, mao ang Pentecost. Ug nianang adlaw mao ang gikonsidera nga mao ang birthday of the church. Palugod ako basa na sis. The New Book of Knowledge, Volume 16, page 281. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. Busa, managsama ka ng tinuod. Busa nagpadayon gayud ang maong iglesia. Ug diha sa Mateo 28:19, nagsugo si Kristo ngadto sa iyang mga tinud-an nga manlakaw ngadto sa tibuok kalibutan aron magdugang silang mga kauban. Palihog kong basa sis. Busa adtuan ninyo ang mga tao sa tanan nga dapit ug himua sila nga akong mga sumusunod. Nagkugi gayud ang mga apostoles sa pagkuha og dugang pang mga sumusunod ni Kristo. Ubusa sa mga nakuha nga nahimo nilang sumusunod mao si San Ignacio nga nahimong obispo sa Antioquia. Niadtong tuig 107. Palog gagod kong basa ana sis. Mabasa na siya sa atong basahon nga Roman Catholicism by Reverend Edward Taylor sa pahina 2. Apan aron dili ta mahimong bias, akong kutloon ang nasulat sa www.wikipedia.org article Ignatius of Antioch ug kini nagkanayon. Ignatius of Antioch was an early Greek Christian writer and bishop of Antioch. In speaking of the authority of the church, he was the first to use the phrase Catholic Church in writing, which is still in use to this day. It is said Ignatius converted to Christianity at a young age.
Tradition identifies Ignatius along with his friends Polycarp as disciples of John the Baptist. Apostol. Apostol ay. Subliyon ko pagbalik ng iglesia na tukod sa Jerusalem, naabot sa Antioquia, sumala pa sa buhat 11:26, ug naabot usab kini sa Roma. Paliog rugod kog basa si sa buhat 23:11 ug sa Roma 1:7-8. Mao kana ang atong mabasa dinhi sa Biblia nga ang pulong sa Dios ni anang pagkagabi nagpakita ang Ginoo kang Pablo ningon. Ayaw kahadlok. Ingon nga nagpamatuod ka may tungod ka nako dinhi sa Jerusalem. Kinahanglan nga mausab ka na ang imong buhaton dito sa Roma. Ug dinhi sa Roma 1:7 ngadto sa 8 na kanayon. Kining akong sulat alang kaninyo diha sa Roma maghigugma sa Dios nga mahimong iyang katawhan. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa akong Diyos, pinaagi kang sa Kristo alang kaninyong tanan, kaya ang inyong pagtuo gipanugilon sa tibuok kalibutan. Maunay giingon ni San Pablo nga, Hepestes homon kantanggelatay in homo aposmo. Kasabi ni Saya pa, ang inyong pagtuo mulukop sa tibuok kalibutan. Usa ko na hunong, una wala, una talikod ang tibuok iglesia, imposible kaayo nga mulukop na siya. Diba? Sakto ba ko? Ay, sakto. Pwede sakto, ha? Sakto pa sis, buot na may pasabot karon nga ang Iglesia ni Cristo, gingalan ng Katoliko ni Obispo San Ignacio ni adtong tuig 110. Karon ang pangutana, naabot ba pud na sa Pilipinas ang Iglesia ni Cristo kag ginganlag Iglesia Katolika? Ahay abot. Pirting nga buta. Siyempre, gikan sa Jerusalem, then going to Antioquia, then going to Roma, naabot usab na sa Espanya. Panay po ba sa sis? Hinaot nga magkita na gayud kita, kaya ang akong plano, maagi ako diha kaninyo sa akong pag-adto sa Espanya. Kung niadtong 587 AD, pinaagi sa Visigothic king nga si Ricardo I, nahimong Christian country ang Espanya. Kung mabasa ka na sa www.wikipedia.org article, History of Catholic Church in Spain. Ayha pa na siya naabot sa Pilipinas, pinaagi ni Magellan o ni Padre Pedro Valderrama niadtong March 16, 1521, atong paminawon ang historical music nga tungod niya. Atong historical music may tungod niya na. Ang historical music ko no. Lugay kayo play. Kumanda na mo na play di ay. Sige. Naman. Hindi dito picture mukhang dito. Ha, play ha kay. Katan na lang. Kantahan na lang. Hala. Yeah. They were very happy. All people were baptized and built the Church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. Yeah. Bitaw, no? Busa, insakto kaayo ang gingon sa atong Philippine history. Judy ay nga iglesia ni Cristo nagsugod sa Jerusalem, then going sa Antioquia, then sa Roma, then sa Espanya, then sa Pilipinas. Halasis, basaha? The Philippines, a unique nation. History of the Republic of the Philippines by Sonia Zaide and Gregorio Zaide sa pahina 1-3 kini nagkanayon. Spain's greatest legacy. The greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Most specifically, the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Ug niadtong 1870 sa Konsilyo Vaticano, ang Iglesia ni Cristo nakabaton sa iyang first complete official name nga the One Holy Catholic Apostolic Church as descriptive of
Christ Church. Sa ato pa, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, mao ang Iglesia ni Cristo nga dito nagsugod sa Jerusalem. Doon na batay mabasa niya na arong pagpalig-on sa atong ebidensya nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ang Iglesia ni Cristo. Doon na kayo. Paliw ko basa, sis. The New Book of Knowledge, Volume 16, page 281. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem, almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ, and they were awaiting of the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came, though, is considered the birthday of the Church. The Church may be described as the society that Jesus founded. Yay! Makaisuna pa, pagsan mo! Ako di ay si Sister Rhea. O ako usab, si Sister Vanessa. Mag-usap si Brother Jando. Sa kinasing-kasing nagaingon kaninyo, daghang salamat sa pagpaminaw. Okay, salamat kaninyo, mga panggita, no? Si Daria, Lebanes, o si Brother Jando Alabado. Nindot kayo ang ilang padayag sa batod nga simbahan. Nga bawday kini ang Iglesia Katolika. Kaya, dugang pa nga makahatag o kalikunan o leksyonan na kini Iglesia Katolika di lamang tinuod kay doon ay mabasa kundi mao gayud ang pundok nga buhi nga nagdominar gikan pa sa anyo tanay Kristi di hangtod karon. Di ba? Kay mabasa ta sa pagkamabasa na may daghang magdama pod og mga libro. Nga mao pod tinuod po sila. Pero ang ato yung simbahan Katoliko bisan pagwapa ng mga libruhan na katong ilang ipagbasa, Manual of Knowledge, Encyclopedia Britannica, The World Almanac, o usa pa na nga mga history. Bisag wa pa na. Nana ang tinuod nga simbahan nga naglawig hantod karon. Yan, no ha? Kanaman ini ang mingaw sila nga kini kuno tinuod. Felix Manalo, mga founder sa Iglesia kuno ni Cristo. O sa'yo nahitabo sa Iglesia Kito ko ni Cristo? Nahanaw kuno. Nahanaw. Pero sumala sa gipagsulti sa itong mga pinangga ganina, Daria, Vanessa, Jando, nga wala mahanaw ang tinuod nga simbahan na gituko ni Cristo, kay nangingon ang buhat 2028 nga adunay mosulod sa iglesia o magtudlo o mga bakak. Magpasalaag ang uban, mutiwalag ang uban mga hawa katong mada sa mga tao nga nanglingla. Nga mo di pasabot nga dili mahanaw ang simbahan, dili matalikod, dili mahupdag membro o dili kanunay nga naay membro. Kaya buhay membro ang iglesia sa ganitong sugid kung mawat ang membro kinsa may magda sa ebanghelyo, kinsa may magpalukop sa ebanghelyo nga ipakmantala sa tibuok kalibutan kung nawat-an ang kung nawa ang membro. Nga mo di pasabot nga ang simbahan nagpadayon kayon hangtod karon 2018. Yan ay uban, mayon sila nga kami ang tinud. Pero pakota na, pila yung inyong membro? 200 pa ko, no? 200 ang ilang membro. Pero ang Biblia, pila na ang membro? 3,000, gikan sito 20, hangtod, ningabot o pila na taron ka kwadre? Pila na ta ka milyon karon? 1.8 million? Katoliko? 1.2 from 1.8. Okay. Nakalimot ko. So, daghan na kayo mga igsoon. Gikan sa 120
ningabot og Christmas, ningabot na karon og 1.2 or 8 million. Grabe ang pagtaghan karon sa atuang simbahan. Onya si Father, ang among gigamit rin nga padre, ato lang ko rin mag-gusto ko lagaw sa kuan. Ay sa imo? Right. Ay, saan? Hindi na din si... Ay, dali, kay mamati si Papa. Basahan niyo ba? Oh. Ayun, basahan niyo? Kaganina, maiksuhan ko rin Kristo nga nagpamati ka rin. Mayong pagtanaw ni Brother, ni Father Darwin Gitgano. Oh, Father Darwin. Naglayan mas Padre. O si Brother Jolito Talara, mayong pagtanaw ni mo bro. O si man si Pia. Mayong pagtanaw. Sister, babae ba ni? No, like, Madrid niyan. Si, kano tingko si oh sister. May pagtanaw sister no net, Madrid niyan. Ato ang si Juan sa tuang newsletter. Oh sister no net. Bulo, Madrid niyan is watching. Good morning, sister. Og si sister Mayet. Ato gusto siyang mutanaw sa iyang anak. Oh, nakakita na siguro kay mana ba no? Yes. Oh, mana to, mana. Sister Mayet, no? Bay pa siya. Mukhang siya karon. Dialog. Ha? Bago sa ikuan, Marjo. Sunod naman dialog si Brother John Paras Noya is watching. Mayang kutang Lisa Sinapri. Uy, si Sister Lisa, ako ang igagaw, nga gwapa. Nga to sa Manila ron, sa Kawuluhan. Okay. Introduce ang Yura og si Julon Palad og si Pere Cabotero. Okay mga ikson, ato ang pamation, ang ato ang mga magitan nga batanon nga way lain. Kasi di ba yan, no? Santos nga misa. Santos nga misa. Okay, Santos nga misa nga pada si Dodong Waba o si Marjo Marcos. Ha? Okay, atong trohon og tawag mga igsunan. Atong ipamatingon karon ang usa o duha ka mga bakiitan nga mga defensor sa itong simbahan Katoliko. Si Inday Marjo Marcos o si Dodong Papa kaning Camilotes nga din magda sa tiba ang Santos nga misa. Atong sugaton sa basipan palakpak. Maayong adlaw kaninyong tanan, labi na sa DYFB Facebook. Ug ang akong kauban nga niya karon nga si Sister Marjo. Ug aniya kami karon sa inyong atubangan sa pagsaysay sa atong doktrina matungod sa Santos nga misa. Importante kaayo nga ato ning maisgutan tungod kay daghan na kay sa atong mga pinanggang kay sulat. Ang wa nasayod kuno sa gayud ang Santos nga misa. Ang Santos nga misa maong gitawag sa Santa Iglesia Katolika nga mao ang unbloody sacrifice sa unod og dugo ni Kristo. Gitawag kinig ang bloody way of sacrifice tungod kay ang bloody sacrifice ni Kristo nahitabo naman niadtong panahon nga siya gilansang sa krus. Apan sis, matod pa sa atong mga pinanggang protestante nga si Kristo gialan na sa makausap. Alang sa tanang panahon, busa, dili na ko na importante magmisa kada adlaw. Unsa may imong ikasultian na sis? Ang ikaingon ko nga nasayop na sad sila sa ilang interpretasyon. Nganong nakaingon ka man ana sis? Tungod kay ang gipasabot nila, mauman ang bloody sacrifice nga gibuhat ni Kristo dito sa krus ug kausara man jud niya himo. Apan diha sa Santos nga misa, ikaw lamang kita naghandom sa iyang kamatayon sa paagi nga dili dugoon. Kisumala pa mismo sa atong Ginoo diha sa 1 Corinto kapitulo 11 bersikulo 24 sa dihang giisa niyang pan siya miingon, mao kini ang akong lawas nga alang kaninyo, buhata kini aron paghandom kanako. Sa to pa kadagaw sabta naghandom kaniya kay karalaw man sa ginasaulog ang Santos nga misa.
Ana gyud Brad Baba, kay mas makapanig mga mataana. Kisumalak pa ni Kristo diya sa Juan Kapitulo 6, versikulo 54, siya naganayon. Ang mukaon sa akong unod o muinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Sa to pa, sure ball na. Ahay, sure ball. Perdi sure bula. Busa Brad Baba, kinahanglan jud tangtang sa Santos nga misa ang sure ball na sa kalawasan. Pero magmatmong gihapon ta nga dili ta makasala. Makasala? Sama sa unsa, makasala sa lawas ug dugo sa atong Ginoo, pinaagi sa pagkalawat nga walay tipisan. Unya matod pa nila sis nga simbolo lang daw kana og dili jud literal nga lawas ug dugo sa atong Ginoo. Nindot ug matulon-anon kay mong pangutana Brad. Alang sa mga saksi ni Jehovah o ubang sekta protestante, nga kana usa lamang kasimbolo, busa na nga sayop silang tanan, kay literal man jud kana nga lawas ug dugo sa atong Ginoo. Kay matud pa sa atong Ginoo diha sa Mateo Kapitulo 26, versikulo 26, siya nagkanayon, "Tauto estinto soma mo, nga ang buot ipasabot, this is my body." Wala siya mingong, "This is the symbol of my body." Sama sa gibuhat sa mga saksi ni Jehovah, ng gibutang ang simbolo ang Mateo Kapitulo 26, versikulo 26. Unsaon ang padana pagkahimong tinud nga lawas sa atong Ginoo? Ang pan kinahanglan nga konsagrahan sa atong mga kaparian aron mahimo kining tinuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoo. Ug human sa konsagrasyon, madawat na nato kini as concomitants o diin gani ang lawas ni Kristo ana gayud sa tibok nga Kristo. Nindot ani mo pag-explain brother, nindot kayo matulon na. Nindot kayo pag-explain ni mo sis oy, nasabtan jud nako kayo, nasabtan nako nga pinagi din sa Santos nga misa, kitang tanan lakip ang mga kaparian kaobispuan nagalad sa Dios sa labing nga taas, sa matay sa pagsimba ngadto sa Dios, maingon sa pagdawat siyang kaluoy panalangin. Alang sa kapasiluan sa mga sala. Nasabtan na ba ninyo sa matinaw ang akong tubag mga kaigsunan? Nasabtan! Muna sis, dili ang di ay ako nakasabot sa imong sitwasyon, kundi lakip silang tanan. Busa mga kaigsunan, angay gayud natong timanan ng labihan kay importante sa Santos nga misa. Kay usa kini sa mga biklos kaluwasan aron madawat natong grasya sa Dios. Salamat sa paminaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Okay kayo no? So, okay kayo? No, mayo na. Palaging gawa. So develop pero ang uban, dito kayo niya kay maka-encourage niya sa uban mga batanon. Kasi si Dodong diyan? Sa live ba? So atong hatagan og kuan. Kaya si daghang pa magkabati mga igsoon ni Inday Marjo nga mosulti nga siya ng usa. So kanina mga igsoon, ang misulti nga kanina duha to. Dialogue, mo ito dialogue. Ya karon gitawag pa ni monologue. Siya ra usa ang mosulti karon may tungod sa Santos nga misa. Santos misa ba? Okay, si Inday Marjo Marcos. Ano sila doon sa masimang pampaga? Mayong adlaw kaninyong tanan, ako di ay si Sister Marjo ug aniya ako karon sa inyong atubangan aron pagsaysay sa atong doktrina mahitungod sa Santos nga misa. Importante kaayo nga atong hisgutan tungod kay daghan na kaayo sa atong pinanggang kaigsuonan ang na sayod kung unsa gayud ang Santos nga misa. Ang Santos nga misa mao ang tawag sa Santa Iglesia Katolika nga mao ang unbloody sacrifice sa unod ug dugo ni Kristo. Gitawag kinig ang bloody way of sacrifice tungod kay ang bloody sacrifice ni Kristo nahitabo naman ni atong panahon nga siya ginansang si Kristo. Apan matod pa sa atong igsoong protestante nga si Kristo gihalad na makausa alang sa tanang panahon. Busa dili na kuno importante ang magbisa kada adlaw. Apan nasayod gayud sila sa ilang interpretasyon. Tungod kay ang gipasabot nila mauman ang bloody sacrifice
sa gibuhat ni Kristo dito sa krus kausa man jud niya Ginoo. Apan diha sa Santos nga misa, igo lamang kita naghandom sa iya kamatayon sa paagi nga binidugoon. Kisumala pa sa atong Ginoo diha sa 1 Corinto Kapitulo 11, versikulo 24, sa dihang giisa ni Ampan, siya miingon, mao kini ang akong lawas nga alam ko ninyo, buhata kini ang paghandong kanako. Musa importante gayod ang maghandom kita kaniya, pinaagi sa pagsaulog sa Santos nga misa, kay pinaagi ni ana makasiguro man ta. Kisumala pa ni Kristo, diya sa Juan Kapitulo 6, versikulo 54, siya nagkanayon. Ang muhawon sa akong unod ug moinom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko siya sa katapusan agad. Apan, matud pa sa atong mga igsong protestante, kanausan lang magkasimbolo, busa na nga sayop silang tanan, kay literal man jud kana nga lawas ug dugo sa atong Ginoo. Kisumala pa sa atong Ginoo diha sa Mateo Kapitulo 26, versikulo 26, siya nagkanayon, Tauto Espiritu Sumamo, nga ang buod ipasabot, this is my body. Wala siya miingong, this is a symbol of my body. Sama sa gibuhat sa mga saksi ni Jehovah, sa ilang version nga gibutang simbolo ang Mateo Kapitulo 26, versikulo 26. Pero mga kigsunan, ang kamatuoran nga once konsagrahan sa atong mga kaparian ng Hostia, mahimo gayud kining tinuod nga lawas ug dugo sa atong Ginoo. Sama sa hitabuod dito sa Lanciano, Italy, o diin gani ang Hostia nahimo gayong tinuod nga lawas sa atong Ginoo ug ang bino nahimo gayong tinuod nga dugo sa atong Ginoo. Nahitabo kini ni atong mga tuig 800 AD. Apan karon wala gihapon kini madugta. Mao kana ang gitawag sa simbahan og concomitants o diin gani ang lawas sa dugo ni Kristo ana ang gayud sa tibok nga Kristo. Ako mga kaigsunan, nanginaot gayud nga sa simple na kong pamahayag, nasabtan gayud ninyo na pinaagi sa Santos nga misa, kitang tanan dakip ang mga kaparian, nagahalad sa Dios ngadto sa labing nga taas nga matang sa pagsimba sa Dios. Maingon man usab sa pagdawat sa iyang kaluoy, panalangin ug kapasayloan sa atong mga sala. Busa mga yansunan, kinahanglan jud natong timan-an nga hilabihan ka importante ang Santos nga misa kay isa kini sa mga behikulo sa kaluwasan aron madawat nato ang grasya sa Dios. Busa dinhi na lang pagkutog kay wala ko ikasumpay pa. Thank you for lending your ears. Daghang salamat kaninyong tanan. Okay, moto ang mga tinun-an mga igsoon ni Father Erwin Litgano nga ning tubo gyud o daghan pa kayo nga na naningkamot nga makakat-on sa mga pagtulunan sa itong simbahan. Mga batanon, hinot ta mga igsoon o kada parokya mag-ugmag yun o mga batanon nga modipinsa itong simbahan Katoliko. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsay kamatuoran. Ako lang hinaot nga daghang kamog nakatunan. Daghang salamat.